Pulong ng MGL Saksi Enay Jehovah Essay Kalagitnaan ng Linggo. Para Essay Linggo ng Hunyo 29, Hulyo 5, 2026. Bahagi 1. MGL Kayamanan mula Essay Salita ng Diyos. Tema, Paano takbuhin Yenji Karera laban Essay MGL Kabayo. Inihanda ko ang pahayag sa isang magagamit muli na format ng dokumento. Magandang gabi, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Palaging nakapagpapatibay loob na magtipon at palakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ni Jehovah. Ngayon ay tatalakayin natin ang kawili-wiling tema, paano takbuhin ang karera laban sa mga kabayo. Sa una, maaring hindi pangkaraniwan ang ekspresyong yan. Tutal, sino ang makakatakbo ng kasing bilis ng kabayo? Karamihan sa atin ay mahihirapan na makahabol sa ibang taong tumatakbo, lalo na sa kabayo. Ngunit ginamit ni Jehovah ang ilustrasyong ito upang magturo ng isang mahalagang aral tungkol sa pagtitis, pananampalataya, at paghahanda para sa mga hamon sa hinaharap. Habang nabubuhay tayo sa mga huling araw na ito, alam natin na ang oposisyon at mga kahirapan ay bahagi ng buhay Kristiyano. Gayunpaman, tinutulungan tayo ni Jehovah ngayon upang maging handa tayo para sa mas malalaking pagsubok na maaring dumating sa hinaharap. Tingnan natin kung ano ang matututuhan natin mula sa halimbawa ni Jeremias. Una, dapat nating asahan ang pagsalansang bilang mga lingkod ni Jehovah. Samahan ninyo akong dumaan sa Jeremias Kabanata 11 at talata 21. Sabi sa Jeremias 11:21, kaya't ganito ang sabi ni Jehovah laban sa mga lalaki ng Anatot, na naghahangad ng iyong buhay at nagsasabi, huwag kang manghula sa pangalan ni Jehovah, kung hindi ay mamamatay ka sa aming kamay. Isipin ang naranasan ni Jeremias. Matapat niyang inihahatid ang mensahe ni Jehovah. Hindi siya nananakit ng sinuman. Sinisikap niyang tulungan ang mga tao. Gayunpaman, may ilan na gustong pumatay sa kanya dahil lamang sa nagsalita siya sa pangalan ni Jehovah. Ipinapaalala sa atin ng karanasan ni Jeremias na ang mga tapat na lingkod ni Jehovah ay madalas na nahaharap sa pagsalansang. Naranasan ito ni Jesus. Naranasan ito ng mga apostol. At nararanasan din ito ng mga lingkod ni Jehovah ngayon. Bilang mga saksi ni Jehovah, minsan ay nahaharap tayo sa kritisismo dahil ipinangangaral natin ang mabuting balita. Ang ilang tao ay hindi pinahahalagahan ang ating mensahe. Ang iba ay hindi naunawaan ang ating mga motibo. Ang ilan ay maaring akusahan pa nga tayo ng pagiging masyadong masigasig sa ating gawaing pangangaral. Ngunit dapat ba tayong magulat doon? Hindi naman talaga. Si Jeremias ay naharap sa katulad na pagsalansang dahil tapat siyang kumakatawan kay Jehovah. Hinikayat ng alagad na si Santiago ang mga Kristiyano na ituring ang mga propeta bilang mga halimbawa ng pagtitis. Ang mga tapat na lalaking yon ay patuloy na naglingkod kay Jehovah sa kabila ng mga kahirapan. Ganito rin ang totoo sa atin ngayon. Kapag nahaharap tayo sa pagsalansang sa paaralan, sa trabaho, sa loob ng pamilya, o sa ministeryo, maaari nating tandaan na tayo ay lumalakad sa mga yapak ng mga tapat na lingkod na nanatiling tapat kay Jehovah. Sa halip na masiraan ng loob, maaari nating ituring ang mga hamong ito bilang katibayan na tayo ay nasa panig ni Jehovah. Ngayon, isaalang-alang natin ang ikalawang aral. Samahan mo akong bumaling sa Jeremias Kabanata 12 at talata 5. Sinasabi sa Jeremias 12:5, kung ikaw ay tumakbo kasama ng mga naglalakad at pinagod kanila, paano ka makakatakbo sa isang karera laban sa mga kabayo? At kung sa tingin mo ay ligtas ka lamang sa isang lupay ng kapayapaan, ano ang gagawin mo sa gitna na masukal sa tabi ng Jordan? Ano ang itinuturo ni Jehovah kay Jeremias? Si Jeremias ay nahaharap na sa mga hamon. Gayunpaman, tinulungan siya ni Jehovah na makita na mas malalaking pagsubok ang naghihintay. Sa diwa, sinasabi ni Jehovah, kung ang kasalukuyang mga kahirapan ay tila mahirap, paano mo haharapin ang mas malalaking pagsubok sa hinaharap? Ang ilustrasyon ng pagtakbo laban sa mga kabayo ay makapangyarihan. Ang pagsabay sa mga kabayong mabilis tumakbo ay mangangailangan ng pambihirang pagtitis at determinasyon. Sanggayon, may matututunan tayong mahalagang aral mula rito. Lahat tayo ay nahaharap sa mga pagsubok. Ang ilan ay nahaharap sa mga problema sa kalusugan. Ang iba naman ay nahaharap sa mga pangjijipit sa pananalapi, mga problema sa pamilya, kalungkutan, o pagsalansang mula sa mga kamag-anak. Ang mga pagsubok na ito ay maaring maging mahirap. Ngunit maaring ginagamit ni Jehovah ang mga karanasang ito upang matulungan tayong magkaroon ng espiritual na pagtitis.
Isipin ang isang atleta na nagsasanay para sa isang malaking karera. Ang mga sesyon ng pagsasanay ay hindi madali. Nangangailangan ang mga ito ng pagsisikap, disiplina at pagtitiyaga. Gayunpaman, ang bawat sesyon ng pagsasanay ay nagpapatibay sa atleta at nagpapabuti sa paghahanda para sa kompetisyon sa hinaharap. Gayon din, ang mga hamong kinakaharap natin ngayon ay makakatulong sa paghahanda sa atin para sa mga pagsubok sa hinaharap. Inihula ni Jesus na isang malaking kapighatian ang darating. Hindi natin alam kung anong mga hamong maaring harapin natin. Ngunit tinutulungan tayo ni Jehovah na magkaroon ng pananampalataya, pagtitis, at tiwala sa kanyang gayon. Kaya naman hindi gayon ang panahon para huminahon sa spiritual. Hindi ito ang panahon para hindi gaanong makisali sa mga pulong, personal na pag-aral, panalangin, o sa ministeryo. Ang bawat gawa ng tapat na pagtitis ngayon ay nakakatulong upang palakasin tayo para sa kinabukasan. Marahil ay matagumpay mong natis ang isang mahirap na sitwasyon kamakailan lamang. Marahil ay patuloy kang dumalo sa mga pulong sa kabila ng panghihina ng loob. Marahil ay nanatili kang tapat sa kabila ng pangjijipit mula sa mga kapamilya. Marahil ay patuloy kang nangaral kahit na ang mga tao ay nagpakita ng kaunting interes. Ang mga karanasang iyon ay tumutulong sa iyo na magkaroon ng pagtitis. Tinutulungan ka nitong matuto kung paano patuloy na tumakbo kapag ang takbuhan ay nagiging mas mahirap. Ngayon, isaalang-alang natin ang ikatlong aral na magiging lalong mahalaga sa hinaharap. Sumama ka sa akin sa Isaias Kabanata 26 at talata 20. Sabi ng Isaias 26:20, Humayo kayo, bayan ko, pumasok kayo sa inyong mga silid sa loob, at isara ninyo ang inyong mga pinto sa likuran ninyo. Magtago kayo ng sandali hanggang sa dumating ang puot, dumaan. Ang mga salitang ito ay orihinal na nakaaliw sa bayan ni Jehovah sa pamamagitan ng pagtiyak sa kanila ng kanyang proteksyon. Marami ang nakakaintindi na ang propesyang ito ay mayroon ding kahulugan para sa bayan ni Jehovah sa panahon na malaking kapighatian. Pansinin na ang bayan ni Jehovah ay inilalarawan na magkakasama sa isang ligtas na lugar. Nakakatulong ito sa atin na maunawaan ang kahalagahan ng ating mga kongregasyon. Sanggayon, tinipon ni Jehovah ang mga tao mula sa iba't ibang pinagmulan, kultura, edad, at personalidad. Minsan, natural lamang na mas madali para sa atin na makisama sa ilang tao kaysa sa iba. Ngunit nais ni Jehovah na matutunan nating mahalin ang lahat ng ating mga kapatid. Bakit napakahalaga nito? Dahil sa mga mahihirap na panahon, kakailanganin natin ang isa't isa ng higit kailanman. Giniginihin ang isang pamilyang sumisilong habang may bagyo. Ang mga miyembro ng pamilya ay nagsasama-sama, nagtutulungan at nagtutulungan na manatiling kalmado. Sa katulad na paraan, ang bayan ni Jehovah ay makikinabang ng malaki sa pananatiling nagkakaisa at nagtutulungan sa mga hamon sa hinaharap. Kaya naman dapat tayong magsikap na palakasin ang pag-ibig sa magkakapatid ngayon. Sa halip na magtuon sa mga pagkakaiba ng personalidad, maaari tayong magtuon sa mabubiting katangian ng ating mga kapatid. Maaari nating subukang tingnan sila sa paraang nakikita sila ni Jehovah. Marahil ay may isang tao sa kongregasyon na ibang-iba ang personalidad sa iyo. Sa halip na iwasan ang taong yon, bakit hindi mo siya kilalanin pa ng mas mabuti? Maaari mong matuklasan ang magagandang katangian na hindi mo pa napansin noon. Kapag gumugugol tayo ng panahon kasama ang ating mga kapatid, lumalago ang ating pagmamahal sa kanila. At habang lumalago ang ating pagmamahal, nagiging mas matatag at nagkakaisa ang ating kongregasyon. Hindi lamang ito tungkol sa pakikisama. Ito ay tungkol sa pagpapaunlad ng uri ng pag-ibig na maaring mahalaga sa mga pagsubok sa hinaharap. Sa pagtatapos natin, alalahanin natin ang mga aral na natutunan natin. Tulad ni Jeremias, dapat nating asahan ang pagsalansang dahil tapat tayong naglilingkod kay Jehovah. Hindi tayo dapat magulat kapag may mga hamon. Dapat din nating tandaan ang tanong ni Jehovah, paano ka makakatakbo sa isang karera laban sa mga kabayo? Ang mga pagsubok na kinakaharap natin ngayon ay tumutulong sa atin na magkaroon ng pagtitis para sa hinaharap. Sa halip na bumagal sa spiritual, nais nating patuloy na palakasin ang ating pananampalataya. Panghuli, dapat nating patuloy na linangin ang matinding pagmamahal para sa ating mga kapatid. Ang kongregasyon ay isang may biging kayusan mula kay Jehovah. Habang pinapalakas natin ang ating pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isang gayon, mas magiging handa tayo para sa anumang darating. Naway patuloy tayong lubos na umasa kay Jehovah, magtiis ng tapat sa kasalukuyang mga hamon, at patuloy na bumuo na matibay na buklod ng pag-ibig sa ating espiritual na pamilya.
Kung gagawin natin ito, tutulungan tayo ni Jehovah na patuloy na tumakbo ng tapat, kahit na parang nakikipagkarera tayo sa mga kabayo. Salama. Bahagi 2. MG Spiritual Enehias. Para Essay Linggo ng Hunyo 20, Hulyo 5, 2026. Jeremias 11 Tandang Bawas 12. Tanong 1. Jeremias 11, 1-3. Ano ang isinisiwalat ng mga talatang ito tungkol sa relasyon ni Jeremias kay Jehovah? Sagot. Isiniwalat ng Jeremias 11, 1-3 na si Jeremias ay may napakalapit at mapagkakatiwalaang relasyon kay Jehovah. Nang nahihirapan siyang maunawaan kung bakit tila nang umunlad, hindi niya itinago ang kanyang nararamdaman. Sa halip, hayagan niyang kinausap si Jehovah tungkol sa kanyang mga alalahanin at hinangad ang kanyang patnubay. Karagdagang komento. Ipinapakita nito na itinuring ni Jeremias si Jehovah bilang isang mapagmahal na ama na maaari niyang lapitan ng tapa. Iginalang niya ang hustisya ni Jehovah ngunit malayang ipahayag ang kanyang pagkalito at magtanong ng taimtim. Ang ganitong pagiging bukas ay nagpapakita ng matibay na pananampalataya, hindi kakulangan ng pananampalataya. Karagdagang komento. Tumugon si Jehovah sa pamamagitan ng pagtiyak kay Jeremias na lubos niyang nalalaman ang sitwasyon at haharapin ang masasama sa kanyang sariling panahon. Ang pagkakita sa sagot ni Jehovah at ang katuparan nito ay magpalakas sana ng tiwala ni Jeremias sa hustisya ng Diyos. Karagdagang komento. Itinuturo nito sa atin na kapag hindi natin naiintindihan kung bakit nangyayari ang ilang bagay, maaari nating sandin ang halimbawa ni Jeremias. Sa halip na panghinaan ng loob o mag-alinlangan, maaari nating ibuhos ang ating mga nararamdaman kay Jehovah sa panalangin at magtiwala na nakikita niya ang buong larawan. Sa paglipas ng panahon, habang pinagmamasdan natin ang patnubay ni Jehovah at ang katuparan ng kanyang mga pangako, ang ating pananampalataya at tiwala sa kanya ay maaring lalong lumakas. Tanong 2. Anong mga espiritual na hiyas mula sa pagbasa ng Biblia ngayong linggo ang nais mong ibahagi? Komento. Jeremias ipinapakita ng 11. Apat na ang mga pagpapala ni Jehovah ay may malapit na kaugnayan sa pagsunod. Nakipagtipan ang mga Israelita kay Jehovah, ngunit hindi nila maasahan ang kanyang pagsang-ayon habang binabaliwala ang kanyang mga tagibilin. Sa kasalukuyan, ipinapaalala nito sa atin na ang mga espiritual na pagpapala ay nagmumula sa pakikinig kay Jehovah at paglalapat ng kanyang patnubay, kahit na hindi ito ang pinakamadaling landas na sandin. Ipinapakita ng Jeremias 11 oras 10 minuto kung gaano kadaling maulit ng mga tao ang mga pagkakamali ng mga nakaraang henerasyon kung hindi sila matututo mula sa mga ito. Makikinabang ang mga pamilya sa pagtalakay sa mabubiti at masasamang halimbawa mula sa Biblia. Lalo na ang mga kabataan ay may iwasan ang labis na sakit sa pamamagitan ng pag-aral mula sa mga pagkakamali ng iba sa halip na ulitin ang mga ito. Ipinapakita ng Jeremias 11 oras 15 minuto na ang mga panlabas na gawain ng pagsamba ay hindi maaring pumalit sa tunay na katapatan kay Jehovah. Maaring makibahagi ang isang tao sa mga espiritual na gawain, ngunit sinusuri rin ni Jehovah ang puso. Hinihikayat tayong lahat na maglingkod kay Jehovah ng may taimtim na pag-ibig sa halip na nakadawian o nakadawian. Ipinapakita ng Jeremias 11 oras 18 minuto negatibo 20 na tinulungan ni Jehovah si Jeremias na maunawaan ang oposisyon na kanyang kinakaharap. Kapag tayo ay nakakaranas na hindi patas na pagtrato o kritisismo, nakaaliw na tandaan na nakikita ni Jehovah ang maaring hindi nakikita ng iba. Tulad ni Jeremias, may kumpiyansa nating may papaubaya ang mga bagay-bagay sa mga kamay ni Jehovah sa halip na maghiganti. Ipinapakita ng Jeremias 12, isa na kung minsan ay nahihirapan ang mga tapat na lingkod na maunawaan kung bakit tila nagtatagumpay ang masasamang tao. Madaling masiraan ng loob kapag tila umiunlad ang mga taong hindi tapat o makasarili. Itinuturo sa atin ng halimbawa ni Jeremias na dalhin ang ating mga alalahanin kay Jehovah sa halip na hayaan itong pahinain ang ating pananampalataya. Ipinapakita ng Jeremias 12, 3 na sapat ang tiwala ni Jeremias kay Jehovah upang ipahayag ang kanyang pinakamalalim na damdamin sa panalangin. Itinuturo nito na ang panalangin ay dapat na tapat at taos-puso. Nais ni Jehovah na makipag-usap tayo ng hayagan sa kanya tungkol sa ating mga alalahanin, pagkabigo, at mga tanong, tulad ng isang bata na nakikipag-usap sa isang mapagmahal na ama. Ipinapakita ng Jeremias 12, 5 na kung minsan ay gumagamit si Jehovah na mas malilit na hamon upang ihanda tayo para sa mas malalaking hamon.
Ang isang kabataang Kristiyano na natututong manatiling tapat sa ilalim ng panggigipit ng mga kasamahan sa paaralan ay maaring mas maging handa para sa mas malalaking pagsubok sa kanilang pagtanda. Ang pagtitiis ay kadalasang unti-unting nabubuo. Ipinapakita ng Jeremias 12:6 na ang pagsalansang ay maaring minsan ay nagmumula sa mga hindi inaasahang lugar, kahit na sa mga malalapit sa atin. Ang ilan ay nahaharap sa panunuya o panghihina ng loob mula sa mga kamag-anak, dahil sa kanilang pananampalataya. Ang talatang ito ay tumutulong sa atin na manatiling makatotohanan habang patuloy na nagpapakita ng pagmamahal at kabaitan sa mga miyembro ng pamilya. Ipinapakita ng Jeremias 12:13 na ang pagbaliwala sa patnubay ni Jehovah ay humahantong sa pagkabigo. Nagsikap ang mga taong ngunit hindi natanggap ang mga resultang inaasahan nila dahil tumalikod sila kay Jehovah. Ipinapaalala nito sa atin na ang tagumpay ng walang pagpapala ni Jehovah ay walang kabuluhan sa huli. Ipinapakita ng Jeremias 12:16 na handa si Jehovah na tanggapin at pagpalain ang mga taong taimtim na natututo ng kanyang mga daan. Itinatampok nito ang awa ni Jehovah. Anuman ang pinagmulan, nasyonalidad, o mga nakaraang pagkakamali ng isang tao, tinatanggap ni Jehovah ang mga tunay na gustong maglingkod sa kanya. Ang Jeremias 12:5 ay naglalaman ng isang mahalagang aral para sa mga magulang at mga kabataan. Ang buhay ay kadalasang nagdudulot ng dumaraming responsibilidad at hamon. Ang pagbuong gayon na matibay na espiritual na mga gawi, tulad ng panalangin, pagbabasa ng Biblia, at pagdelo sa mga pulong, ay nakakatulong sa paghahanda sa atin para sa mga pagsubok sa pananampalataya sa hinaharap. Ang Jeremias 11:4 ay naglalaman ng isang mahalagang aral para sa mga mag-asawa. Kung paanong nakinabang ang mga Israelita nang igalang nila ang kanilang tipan kay Jehovah, ang mga pagsasama ay tumitibay kapag ang mag-asawa ay iginagalang ang kanilang mga pangako kay Jehovah at sa isa't isa. Ang katapatan at pagsunod sa mga prinsipyo ng Biblia ay lumilikha ng katatagan at tiwala sa pamilya. Bahagi 3. Medjing Mabuti Essay Ministeryo Essay Larangan. Para Essay Linggo ng Hunyo 20, Hulyo 5, 2026. Takdang numero 4-6. Takdang aralin bilang 4. Pagsisimula ng pag-usap, 3. Informal na pagpapatiwala, pagsisimula ng pag-usap pagkatapos ng isang gawa ng kabaitan. Sentro, isang masikip na hintuan ng bus. Isang matandang babae ang naghulog ng ilang dokumento, at mabilis siyang tinulungan ng isang binata na pulutin ang mga ito. Tagapaglathala, Grace. Binata, Martins. Grace. Napakabait mo naman. Hindi lahat ay hihinto para tumulong. Martins. Wala lang yon. Kailangan niya ng tulong. Grace. Gayunpaman, marami itong sinasabi tungkol sa isang tao kapag naglalaan siya ng oras para tumulong sa ibang tao. Martins. Sinisikap ko lang tratuhin ang mga tao sa parang gusto kong tratuhin ako. Grace. Napakagandang saloobin niyan. Sa tingin ko maraming tao ang nagpapahalaga sa kabaitan dahil tila hindi na ito karaniwan sa mga panahong ito. Martins. Ang mga tao ay kadalasang masyadong abala para mapansin ang iba. Grace. Totoo yan. Ang nakita ko sa ginawa mo ay nagpaalala sa akin ng isang prinsipyo sa Biblia na nakatulong sa maraming tao. Narinig mo na ba ang ginintuang aral? Martins. Sa tingin ko nga, pero ipaalala mo sa akin. Grace. Sinabi ni Jesus sa Mateo 7:12, lahat ng bagay na nais ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gawin din ninyo sa kanila. Ang ginawa mo para sa babaeng yon ay isang magandang halimbawa ng prinsipyong yon sa pagkilos. Martins. Magandang talata yan. Grace. Gusto ko rin ito dahil ipinapakita nito na nais ng Diyos na tratuhin ng mga tao ang isa't isa ng may kabaitan at paggalang. Martins. Mas magiging maayos sana ang mundo kung mas maraming tao ang susunod sa payong yan. Grace. Sa ngayon ako. Sa katunayan, ipinaliliwanag ng Biblia kung paano dadalhin ng Diyos ang panahon kung kailan magiging karaniwan ang mga katangyang iyon sa lahat ng dako. Kung magkikita tayong muli, ikalulugod kong ipakita sa iyo ang pangakong yan. Martins. Gusto ko yan. Napakaganda. Masarap makipag-usap sa iyo. At salamat muli sa pagpapakita ng isang magandang halimbawang gayon. Paano nalalapat ng demonstrasyong ito ang tagibilin? Mapagmasid ang mamamahayag at napansin ang isang gawa ng kabaitan. Pumili siya ng angkop na sandali upang simulan ang isang pag-usap. Taos puso niyang pinuri ang mabuting ginawa ng tao.
Ang katotohanan sa Biblia ay natural na nagmula sa ginawa lamang ng tao. Ang pag-usap ay mainit, magalang, at nakatuon sa mga positibong katangian ng tao. Isang batayan ang inilatag para sa isang talakayan sa hinaharap. Takdang aralin bilang 5. Pagsubaybay, 4. Bahay-bahay. Ang may-ari ng bahay ay isang magulang. Sentro, pagbisitang muli. Tagapaglasala, Hana. May-ari ng bahay, G. Carlo. Hana. Magandang hapon, Ginoong Carlo. Ikinagagalak kong makita kang muli. Kumusta ka at ang iyong pamilya? Ginoong Carlo. Ayos naman ang aming kalagayan. Sinusubukan ko lang na makasabay sa lahat ng bagay. Hindi madali ang pagpapalaki ng mga anak sa mga panahong ito. Hana. Naisip ko. Maraming inisip ang mga magulang. Ano sa tingin mo ang isa sa mga pinakamalaking hamon? Ginoong Carlo. Sa totoo lang, sinusubukan kong gabayan ang aking mga anak. Napakaraming masasamang impluensya sa lahat ng dako, online, sa paaralan, at maging sa mga kaibigan. Hana. Mukhang napakahirap niyan. Huminto at nakinig na mabuti. Ginoong Carlo. Minsan ginagawa mo ang iyong makakaya, ngunit nag-alala ka pa rin sa mga pagpiling gagawin nila. Hana. Naiintindihan ko kung bakit ganoon ang iyong nararamdaman. Ipinapakita nito kung gaano mo pinahahalagahan ang iyong mga anak. Hinayaan siyang magpatuloy. Ginoong Carlo. Tama. Gusto ng bawat magulang na maging maayos ang kanilang mga anak. Hana. Totoo yan. Isang bagay na pinahahalagahan ko sa Biblia ay ang pagkilala nito sa kahalagahan ng paggabay sa mga bata at pagbibigay ng praktikal na payo para sa mga magulang. Maaari ko bang ipakita sa iyo ang isang teksto? G. Carlo. Sej. Hana. Sa Deuteronomio 6, 7, hinihikayat ang mga magulang na turuan ang kanilang mga anak ng mga prinsipyo ng Diyos sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang namumukod tangi sa akin ay inilalarawan nito ang paggabay bilang isang patuloy na bahagi ng buhay pamilya, hindi lamang isang bagay na ginagawa paminsan-minsan. G. Carlo. May katuturan yan. Pinakamainam na natututo ang mga bata kapag regular silang tinuturuan. Hana. Sa ngayon ako. At natuklasan na maraming magulang na ang mga prinsipyo ng Biblia ay nakakatulong na palakasin ang komunikasyon at tiwala sa loob ng pamilya. G. Carlo. Gusto kong matuto ng higit patungkol diyan. Hana. Masaya akong pag-usapan ito sa susunod. Maaari nating tingnan ang ilang praktikal na prinsipyo ng Biblia na makakatulong sa mga magulang na gabayan ang kanilang mga anak at bumuo ng isang masayang buhay pamilya. G. Carlo. Maganda yan. Hana. Salamat. Pinahahalagahan ko ang pakikinig sa iyong mga saloobin. Magandang hapon po, at pakibati po ang inyong pamilya. Paano nalalapat ang pagtuturo sa demosyong ito? Rinagtuon ang tagapaglathala sa kung ano ang mahalaga sa magulang sa halip na baguhin ang paksa. Rinagtanong siya at nakinig ng mabuti sa mga alalahanin na may bahay. Rinagpahayag siya ng tunay na empatya sa mga hamon ng pagiging magulang. Gumamit siya ng isang talata sa Biblia na direktang tumatalakay sa sitwasyon ng tao. Ang pag-usap ay mainit, natural, at nakapagpapatibay. Isang pundasyon ang inilatag para sa isang talakayan sa hinaharap na tutugon sa mga pangangailangan na magulang. Takdang aralin bilang 6. Pahayag, 5. Tema, si Jesus ay isang dakilang guro na ang payo ay palaging epektibo. Introduction. Maraming taong gayon ang naghahanap na maasahang payo. Ang mga kaibigan ay maaring may mabuting hanggarin. Ang mga eksperto ay maaring hindi magkasundo, at ang mga uso ay madalas na nagbabago. Ngunit napansin mo ba na ang mga turo ni Jesus ay hindi kailanman naging lipas na sa panahon? Kahit na halos 2,000 taon na ang lumipas, ang kanyang payo ay patuloy na tumutulong sa mga tao na mamuhay ng mas masaya at mas makabuluhang buhay. Ngayon, tatalakayin natin ang 3 halimbawa na nagpapakita kung bakit si Jesus ay isang dakilang guro na ang payo ay laging epektibo. Isa. Tinuruan tayo ni Jesus na patawarin ang iba. Basahin ang Mateo 6:14 15. Itinuro ni Jesus na dapat nating patawarin ang mga nagkasala sa atin. Bakit ito magandang payo? Kapag ang isang tao ay tumangging magpatawad, kadalasan ay nagdadala siya ng galit, hinanakit, at emosyonal na sakit. Ang mga damdaming yon ay maaring makaapekto sa kanyang kaligayahan at maging sa kanyang kalusugan. Ngunit kapag siya ay nagpatawad, pinalalayan niya ang kanyang sarili mula sa pasanin na yon. Isipin ang isang miyembro ng pamilya o kaibigan na nakasakit sa iyong damdamin.
Ang pagkimkim ng sama ng loob ay maaring magpapanatili ng sakit na buhay. Gayunpaman, ang pagpapatawad ay nagtataguyod ng kapayapaan at nakakatulong sa paghilom ng mga relasyon. Naunawaan ng lubos ni Jesus ang kalikasan ng tao. Kaya naman ang kanyang payo tungkol sa pagpapatawad ay epektibo pa rin gayon. Pangunahing punto, ang pagsunod sa payo ni Jesus tungkol sa pagpapatawad ay nagdudulot ng kapayapaan at nagpapabuti sa mga relasyon. 2. Tinuruan tayo ni Jesus na huwag labis na mag-alala. Basahin ang Mateo 6:34. Sinabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa tungkol sa susunod na araw. Sinasabi ba ni Jesus na dapat nating balewalain ang ating mga responsibilidad? Hindi. Sa halip, tinuturuan niya tayo na huwag madaig na mga alalahanin tungkol sa mga bagay na hindi natin makontrol. Maraming tao ang nag-alala tungkol sa pananalapi, kalusugan o sa hinaharap. Ngunit ang labis na pagkabalisa ay hindi lumulutas ng mga problema. Kadalasan ay pinahihirapan nito ang mga ito na harapin. Hinikayat tayo ni Jesus na harapin ang bawat araw at magtiwala sa pangangalaga ni Jehovah. Kapag sinusunod natin ang payong ito, nagiging mas kalmado tayo at mas may kakayahang harapin ang mga hamon sa buhay. Pangunahing punto, ang pagsunod sa payo ni Jesus tungkol sa pagkabalisa ay nakakatulong sa atin na magkaroon ng higit na kapayapaan ng isip. 3. Tinuruan tayo ni Jesus na tratuhin ang iba ng mabay. Basahin ang Mateo 7:12. Ang talatang ito ay naglalaman na madalas na tinatawag na ginintuang aral. Lahat ng bagay na nais ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gawin din ninyo sa kanila. Giniginihin kung gaano magiging iba ang mundo kung susundin ng lahat ang simpleng prinsipyong ito. Ang mga tao ay magiging mas tapat, mas maalalahanin, at mas mahabagin. Ang payong ito ay epektibo sa pamilya, sa trabaho, sa paaralan, at sa kongregasyon. Kapag tinatrato natin ang iba sa parang gusto nating tratuhin tayo, nagtatatag tayo ng tiwala at nagpapatibay ng mga relasyon. Hindi lamang itinuro ni Jesus ang prinsipyong ito, nabuhay siya ayon dito. Pangunahing punto, ang pagsunod sa ginintuang aral ay nagpapabuti sa ating pakikitungo sa iba at nagtataguyod ng kapayapaan. Konklusyon. Tinalakay natin ang 3 halimbawa ng praktikal na payo ni Jesus. 1. Magpatawad sa iba. 2. Huwag kayong labis na mabalisa. 3. Tratuhin ang iba ayon sa gusto ninyong tratuhin kayo. Ang mga turong ito ay nakatulong sa milyon-milyong tao sa buong kasaysayan. Bakit? Dahil si Jesus ang pinakadakilang guro na nabuhay kailanman. Habang patuloy nating ikinakapit ang kanyang payo araw-araw, makikita natin mismo na si Jesus ay isang dakilang guro na ang payo ay laging epektibo. Bahagi 4. Pag-aral ng Biblia ng Kongregasyon. Para Essay Linggo ng Hunyo 20, Hulyo 5, 2026. MGL Aralin 78 tandang bawas 79. Aralin 78, Lienji Kristyanismo, AY lumalapad essay maraming bansa. Tanong 1. Gamit ang mapa sa iyong Biblia, Bagong Sanlibutang Salin, Appendix P13, masusubaybayan mo ba ang mga paglilibot ni Pablo sa pangangaral? Sagot. Ipinapakita ng mapa kung paano tapat na naglakbay si Pablo ng libu-libong kilometro upang ipalaganap ang mabuting balita. Sa kanyang unang paglalakbay bilang misyonero, 47 tandang bawas 48 CE, naglakbay siya kasama si Bernabe mula Antioquia hanggang sa Cyprus at patungong Asia Minor, na binibisita ang mga lugar tulad ng Derbe, Lystra, at Iconio. Sa kanyang ikalawang paglalakbay, 49 tandang bawas 52 CE, kasama sina Silas at kalaunan ay sina Timoteo at Lucas, naglakbay siya sa Asia Minor patungong Europa, nanggaral sa mga lungsod tulad ng Filipos, Thessalonica, Atenas at Corinto. Sa kanyang ikatlong paglalakbay, 52 tandang bawas 56 CE, muling binisita niya ang maraming kongregasyon, gumugol na mahabang panahon sa Efeso, at pinalakas ang mga kapatid bago bumalik sa Jerusalem. Ang mga paglalakbay na ito ay nakatulong sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa maraming bansa. Tanong 2. Ano ang itinuturo sa atin ng salaysay na ito tungkol kay Jehovah? Sagot, itinuturo sa atin ng salaysay na ito na nais ni Jehovah na marinig ng mga tao ng lahat ng bansa ang mabuting balita. Pinagpala niya ang mga pagsisikap ni Pablo, pinrotektahan siya sa maraming panganib, at ginamit ang banal na espiritu upang tulungan ang gawaing pangangaral na mabilis na lumawa. Ipinapakita rin nito na pinahahalagahan ni Jehovah ang pagtitis at sinusuportahan ang mga tapat na nagsasagawa ng kanyang kalooban sa kabila ng pagsalansang. Tanong 3.
Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot, natutuhan natin ang kahalagahan ng pagtitis at sigasig sa paglilingkod kay Jehovah. Patuloy na nangangaral si Pablo kahit na sinalansang, binugbog, at binato. Natutuhan din natin ang kahalagahan na malapit na pakikipagtulungan sa mga kapananampalataya dahil nakinabang si Pablo sa suporta ni Bernabe, Silas, Timoteo, Lucas at marami pang iba. Isa pang aral ay ang manatiling mapagpakumbaba at magbigay ng kaluwalhatian kay Jehovah, kung paanong sina Pablo at Bernabe ay tumanggi sa pagsamba nang magkamali ang mga tao na ituring sila bilang mga Diyos. Tanong apa. Paano natin ito may lalapat sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot, sa pamilya, maaari nating hikayatin ang isa't isa na unahin ang mga kapakanan ng kaharian at manatiling tapat sa kabila ng mga hamon. Sa kongregasyon, mapapatibay natin ang ating mga kapananampalataya sa pamamagitan ng pampatibay loob, pagtuturo, at kooperasyon, kung paanong pinalakas ni Pablo ang mga kongregasyong kanyang dinalaw. Sa ministeryo sa larangan, matutularan natin ang sigasig ni Pablo sa pamamagitan ng paghahanap ng mga pagkakataon upang ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng uri ng tao, nananatiling matiyaga kahit na nahaharap sa kawalang interes o pagsalansang. Tanong 5. Anong halimbawa ni Pablo ang pinakanamumukot-tangi sa salaysay na ito? Sagot, ang isang natatanging halimbawa ay ang determinasyon ni Pablo na huwag sumuko. Kahit na matapos siyang batuhin at iwanang halos patay na sa Listra, nagpatuloy siya sa pangangaral. Ang kanyang pag-ibig kay Jehovah, ang kanyang lakas ng loob, at ang kanyang pagmamalasakit sa pagpapalakas sa iba ay nakatulong sa Kristyanismo na kumalat sa maraming lupain. Ang halimbawa ni Pablo ay humihikayat sa mga Kristiyanong gayon na manatiling tapat, masipag, at nakatuon sa gawaing pangangaral anuman ang lumitaw na mga hamon. Aralin 79. Natutunan ng isang tagapangkulong Yenji katotohanan. Tanong 1. Bakit itinapon sina Pablo at Silas sa bilangguan? Sagot, sina Pablo at Silas ay itinapon sa bilangguan dahil pinalayas ni Pablo ang isang demonyo mula sa isang aliping babae na ginagamit para sa panghuhula. Nang matanto ng mga amo nito na nawalan na sila ng pinagkukunan ng kita, nagalit sila at maling inakusahan sina Pablo at Silas ng pagdudulot ng gulo at paglabag sa batas. Bilang resulta, inutos ng mga mahistrado na sila ay paluin at ikulong. Tanong 2. Paano nalaman ng tagapangasiwa ng bilangguan ang katotohanan? Sagot, nalaman ng tagapangasiwa ng bilangguan ang katotohanan matapos masaksihan ang kapangyarihan ni Jehovah. Kasunod ng lindol na nagbukas sa mga pinto ng bilangguan at nagpaluwag sa mga tanikala ng mga bilanggo, namangha siya na hindi nakatakas sina Pablo at Silas. Nang tanungin niya kung ano ang kailangan niyang gawin upang maligtas, tinuruan siya nina Pablo at Silas tungkol kay Jesus at ibinahagi ang salita ni Jehovah sa kanya at sa kanyang sambahayan. Bilang resulta, silang lahat ay naniwala at nabautismuhan. Tanong 3. Ano ang itinuturo sa atin ng salaysay na ito tungkol kay Jehovah? Sagot, itinuturo sa atin ng salaysay na ito na maaring gamitin ni Jehovah ang mga mahirap na sitwasyon upang may sakatuparan ang kanyang layunin. Kahit na sina Pablo at Silas ay nagdurusa sa bilangguan, sinuportahan sila ni Jehovah at ginamit ang sitwasyon upang tulungan ang isang taimtim na lalaki at ang kanyang pamilya na matutunan ang katotohanan. Ipinapakita rin nito na nakikinig at pinalalakas ni Jehovah ang kanyang tapat na mga lingkod kapag nahaharap sila sa mga pagsubok. Tanong 4. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot, natututuhan natin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pananampalataya at kagalakan kahit sa panahon ng mga paghihirap. Sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga papuri kay Jehovah sa kabila ng pambubagbog at pagkabilanggo. Natututuhan din natin na ang ating mabuting paggawi ay maaring magkaroon ng positibong epekto sa iba. Ang kanilang katapatan at kahinahunan ay nakatulong sa tagapagbantay ng bilangguan na maging interesado sa katotohanan. Bukod pa rito, natututo tayong huwag mawalan ng pag-asa dahil si Jehovah maaring gawing mga pagkakataon para sa kabutihan ang mahihirap na sitwasyon. Tanong 5. Paano natin ito magagamit sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot, sa pamilya, maaari tayong manatiling positibo at magtiwala kay Jehovah kapag nahaharap sa mga hamon, na nagpapakita ng mabuting halimbawa para sa ating mga mahal sa buhay. Sa kongregasyon, maaari nating palakasin ang loob ng mga kapatid na dumaranas ng mga pagsubok at ipaalala sa kanila ang suporta ni Jehovah.
Sa Ministeryo sa Larangan, maaari nating patuloy na ibahagi ang mabuting balita kahit na nahaharap sa pagsalansang o mga kahirapan. Dahil alam nating ang taimtim na mga tao ay maaring tumugon tulad ng ginawa ng tagapagbantay ng bilangguan at ng kanyang sambahayan. Ang ating katapatan at pagtitis ay maaring makatulong sa iba na mapalapit kay Jehovah. Salamat sa panonood.